May isang masakit na katotohanan na bihirang aminin ng tao. Hindi ka nila nasaktan dahil wala kang halaga. Nasaktan ka nila dahil alam nilang mananatili ka pa rin. Alam nilang kahit balewalain ka, kahit iwan ka, kahit paulit-ulit kang gawing option, mananatili kang nandyan. At siguro ngayon pagod ka nang umintindi. Pagod ka nang maghabol. Pagod ka nang magbigay ng pagmamahal na parang walang katapusan. Sa taong kaya ka namang mawala ng walang takot, pero may kakaibang nangyayari kapag tumigil ka, kapag hindi ka na nagpaliwanag, kapag hindi ka na nagmamakaawa, kapag hindi ka na nagingay. Doon nagsisimulang magulo ang isip nila dahil ang katahimikan ng taong dati nilang kontrolado ay mas nakakatakot kaysa galit. At iyan ang pag-uusapan natin ngayon. Hindi kung paano sila balikan, hindi kung paano sila pagselosin, kundi kung bakit habang mas tinatanggap mong kaya mong mabuhay nang wala sila, mas lalo kanilang hindi makalimutan. Kung ngayon mo lang nadiskubre ang channel na to, welcome dito. Hindi ka makakarinig ng mga salitang gusto mo lang marinig, kundi ng mga katotohanang kailangan mong harapin. Hindi ito lugar para sa mababaw na motivation. Ito ay para sa mga taong handang makita ang sarili nila, kahit masakit. Kung ikaw yung tipo ng taong pagod na sa paulit-ulit na cycle, yung laging nagbibigay pero nauubos, yung umaasang babalik kahit paulit-ulit nang nasasaktan, at gusto mo nang magising sa realidad, nasa tamang lugar ka dahil dito hindi natin tatakpan ang katotohanan. Hindi natin i-justify ang sakit at lalong hindi natin gagawing drama ang mga bagay na kailangan mong maintindihan. Pag-uusapan natin ang mga bagay na kadalasan iniiwasan, mga katotohanang tahimik pero malakas ang tama. At kung handa ka nang harapin kung ano talaga ang pumipigil sa'yo, hindi yung sinasabi ng iba, kundi yung totoo. Simulan na natin. Stoic Philosophy number 1. Bakit mas nasasaktan ang taong laging naghahabol? Noong sinaunang panahon, may isang ideya ang mga Stoic philosophers na halos kabaligtaran ng ginagawa ng karamihan ngayon. Sabi nila, the more you chase what is outside your control, the more you lose yourself. At totoo yon, kapag mas desperado kang mahalin, mas lalo kang nawawala. Kapag mas pilit mong pinapanatili ang isang tao, mas lalo kang kinakain ng takot. Takot maiwan, takot mapalitan, takot hindi piliin. At ang masakit, hindi mo agad napapansin na unti-unti mo nang kinakalimutan ang sarili mo. Sa umpisa, maliit lang, binabago mo schedule mo para sa kanila. Tinatanggap mo kahit kulang ang effort nila. Pinapatawad mo kahit paulit-ulit kang nasasaktan. Hanggang sa dumating ang punto na buong buhay mo, umiikot na lang sa mood nila. Kapag masaya sila, masaya ka. Kapag malamig sila, hindi ka makatulog. Kapag hindi sila nag-reply, pakiramdam mo may mali sa pagkatao. Mo at yan nagsisimulang masira ang isang tao. Hindi dahil iniwan siya, kundi dahil unti-unti niyang isinuko ang dignidad niya, kapalit ng pansin. May mga tao kasing sobrang takot mawalan na handa nilang mawala ang sarili nila para lang may manatili. Pero ang irony, habang mas nawawala ang self-respect mo, mas nawawala rin ang attraction nila sa'yo. Dahil ang taong walang boundaries, madaling baliwalain. At minsan, hindi naman talaga nila planong saktan ka. Nasanay lang sila na lagi kang nandiyan. Nasanay sila na kahit gaano kaliit ang effort nila, ikaw pa rin ang unang lalapit, ikaw pa rin ang unang magsosorry, ikaw pa rin ang unang mag-aayos. At habang tumatagal, nagiging normal iyon para sa kanila. Hindi dahil wala kang halaga, kundi dahil paulit-ulit mong ipinakita na kahit anong gawin nila, hindi ka aalis. May isang quote si Machiavelli na nagsasabing, "If you are always available, people stop fearing your absence." At iyon ang masakit na katotohanan tungkol sa tao. Madalas, hindi nila nakikita ang value ng isang bagay habang nasa harap nila pa ito. Parang hangin, parang oras, parang pagmamahal. Na-appreciate lang kapag nawawala na. At siguro kaya ka napapagod ngayon dahil matagal mo nang dinadala ang relasyon na ikaw lang ang bumubuhat. Ikaw ang laging umiintindi. Ikaw ang laging nagbibigay. Ikaw ang laging nag-a-adjust habang sila komportable lang sa idea na hindi mo sila kayang iwan. Pero alam mo ba kung ano ang pinakamapanganib sa lahat? Kapag nasanay kang humingi ng minimum. Kapag ang simpleng reply, nagiging dahilan na para sumaya ka. Kapag ang kaunting lambing, sapat na para kalimutan mo lahat ng disrespect. Doon mo malalaman na hindi ka na nagmamahal.
Nagsusurvive ka na lang emotionally. At maraming tao ang nakakulong dyan, akala nila love iyon. Pero ang totoo, addiction na iyon sa validation. Kaya kapag lumalayo ang tao, parang nawawalan sila ng oxygen. Bigla silang nagpapanik. Biglang gusto nilang habulin. Biglang gusto nilang ayusin lahat. Hindi dahil healthy ang relasyon, kundi dahil takot silang maramdaman ang emptiness kapag wala na ang taong iyon. At iyan ang dahilan kung bakit maraming tao ang hindi makamove on. Hindi dahil sobrang espesyal ng taong iniwan sila, kundi dahil hindi nila kilala ang sarili nila kapag walang nagmamahal sa kanila. Kaya habang mas desperado kang kumapit, mas lalo kang nasasaktan. Dahil bawat araw na pinipilit mong habulin ang taong lumalayo, parang sinasabi mo rin sa sarili mo, hindi ako sapat kung wala siya. At iyan ang kasinungalingang sumisira sa maraming tao dahil ang totoo, hindi ka nasaktan dahil wala kang value. Nasaktan ka dahil ibinigay mo ang buong value mo sa kamay ng ibang tao. Pero ang pinakamapait na parte, habang ginagawa mo lahat para manatili sila, unti-unti namang nawawala ang respeto nila sa'yo. Hindi dahil masama silang tao, kundi dahil ganon minsan ang psychology ng tao. Ang laging available, madalas hindi pinapahalagahan. At alam mo kung kailan nila tunay na nararamdaman ang pagkawala mo. Hindi kapag umiiyak ka, hindi kapag nagmamakaawa ka, hindi kapag nagpaparinig ka sa social media, kundi kapag tahimik ka nang nawawala. Kapag kaya mo nang ngumiti nang wala sila. Kapag hindi mo na kailangan ang validation nila para makatulog sa gabi, doon sila natatakot. Dahil bigla nilang nare-realize, hindi ka pala nila hawak. Stoic philosophy number 2. Ang taong may sariling buhay ay mahirap kontrolin. Si Friedrich Nietzsche minsang nagsabi, "He who has a why to live can bear almost anyhow." Kapag ang buong mundo mo umiikot lang sa isang tao, nagiging alipin ka ng presensya nila. Kapag ang mood mo nakadepende sa reply nila, kapag ang peace mo nakadepende sa attention nila, kapag ang confidence mo nakadepende sa paraan ng pagtrato nila sa'yo, unti-unti mong ibinibigay ang kontrol ng buhay mo sa ibang tao. At iyan ang hindi napapansin ng karamihan. Akala nila pagmamahal iyon, pero minsan emotional dependency na pala. Dahil ang totoong pagmamahal, hindi ka ginagawang mahina, hindi ka ginagawang takot mabuhay nang wala sila. Pero kapag dumating ka sa puntong hindi mo nakilala ang sarili mo, kapag wala sila, doon nagiging delikado. Kasi ang taong walang sariling direksyon, madaling manipulahin. Konting cold treatment lang, magpapanik ka na. Konting paglayo lang, hahabulin mo na agad. Konting mixed signals lang, gagawa ka na ng excuse para maintindihan sila. At habang ginagawa mo iyon, mas lalo nilang nararamdaman na hawak ka nila. Hindi man nila aminin, hindi man nila sinasadya. Nararamdaman nila na kahit gaano ka nila i-push away, babalik ka pa rin. At iyon ang dahilan kung bakit maraming tao ang nawawalan ng respeto sa relasyon. Hindi dahil nawala ang love, kundi dahil nawala ang individuality, nawala ang mystery, nawala ang boundaries, nawala ang identity mo sa labas ng relasyon. Pero alam mo kung ano ang kinatatakutan ng tao. Hindi iyong galit na galit ka, kundi iyong tahimik kang nagiging okay nang wala sila. Kapag hindi ka na reactive, kapag hindi ka na naghahabol, kapag hindi mo na kailangang ipilit ang presensya mo sa buhay nila, doon sila nagsisimulang mataranta dahil bigla nilang nakikita ang bersyon mo na hindi na umiikot sa kanila. At yun ang pinaka-uncomfortable na realization para sa taong nasanay na kontrolado ka. May mga tao, kasi na hindi naman talaga in love sa'yo, na-addict lang sila sa feeling na kailangan mo sila. Kaya nung nagsimula kang maging independent, doon sila biglang naguluhan kasi hindi ka na predictable. Hindi ka na iyong taong isang chat lang nila babalik agad. Hindi ka na iyong taong handang iwan ng dignity para lang maayos ang relasyon. Hindi ka na iyong taong kahit mali ang treatment sa'yo, mananatili pa rin. At alam mo kung bakit napakalakas ng energy ng isang taong may sariling buhay. Dahil hindi mo siya madaling takutin gamit ang pagkawala. Ang taong may sariling purpose, may sariling goals, may sariling inner peace. Hindi basta-basta bumabagsak kapag may umalis. Nasasaktan siya, oo, pero hindi siya nawawasak at malaking kaibahan niyon. Kasi maraming tao ngayon, akala nila love ang dahilan kung bakit sila nananatili. Pero kapag tinanggal mo ang takot nilang mapag-isa, marerealize nila na matagal na silang hindi masaya. Kaya napakahalaga
ng magkaroon ng sariling mundo, sarili mong pangarap, sarili mong growth, sarili mong katahimikan. Dahil kapag ang buong identity mo nakatali sa isang tao, kapag nawala sila, pakiramdam mo tapos na rin ang buhay mo. Pero kapag buo ka na bago pa dumating ang relasyon, hindi mo kailangang mamalimos ng pagmamahal. Pinipili mo lang ito at ibang klase ang power ng taong marunong pumili kaysa taong takot mawalan. May isang lumang kasabihan ang Stoics, if you need something external to be happy, you become its slave. At iyon ang nangyayari sa maraming tao ngayon, naging alipin sila ng validation, alipin ng atensyon, alipin ng reply, alipin ng good morning messages, alipin ng temporary affection. Kaya kapag nawala iyon, pakiramdam nila nawalan sila ng value. Pero hindi mo kailangang maging alipin ng presensya ng ibang tao para maramdaman mong mahalaga ka. At doon nagsisimula ang tunay na freedom. Kapag kaya mong maging masaya kahit walang nagva-validate sa'yo. Kapag kaya mong mabuhay kahit walang taong constant na nagbibigay ng attention. Kapag kaya mong umalis sa lugar na hindi ka nirerespeto, kahit mahal mo pa sila, doon nagsisimulang mabuo ang tunay na self-respect. At ironically, yan din ang klase ng tao na mahirap kalimutan. Hindi dahil manipulative siya, hindi dahil naglalaro siya ng mind games, kundi dahil may tahimik siyang confidence na bihira makita ngayon. Hindi siya kumakapit, hindi siya nagmamakaawa, hindi siya sumisigaw para mapansin. Tahimik lang siyang nagpapatuloy sa buhay niya. At alam mo kung ano ang masakit para sa taong umalis? Iyong makita kang masaya, kahit wala sila. May isang psychological concept na tinatawag na reactance. Kapag naramdaman ng tao na nawawala ang access nila sa isang bagay, mas lalo nila itong gusto. Parang hangin, hindi mo iniisip ang paghinga hanggang sa mawalan ka nito. At minsan ganiyan ka rin sa buhay nila. Noong lagi kang nandyan, akala nila normal ka lang, pero nung tumigil ka, doon nagsimula ang ingay sa isip nila. Bakit hindi na siya naghahanap? May iba na ba? Bakit parang okay lang siya? At habang mas tahimik kang naghihil, mas lalo silang nilalamon ng sariling isip nila. Stoic philosophy number 3, ang tunay na detachment ay hindi manipulation. Pero ito ang twist na hindi maintindihan ng karamihan. Ang tunay na detachment, hindi strategy, hindi ito laro para habulin ka nila ulit, hindi ito magpapaka-cold ako para ma-obsess siya sa akin, hindi ito silent treatment para guiltyhin sila, hindi ito paglayo para habulin ka nila. Kasi kapag ginagawa mo lang ito para manipulahin sila, nakakadena ka pa rin sa opinyon nila. Ibig sabihin kahit tahimik ka, umaasa ka pa rin, umaasa kang mapansin ka nila, umaasa kang mamiss ka nila. Umaasa kang bumalik sila at sabihin, sorry, ikaw pala talaga. At habang umaasa ka, hawak ka pa rin nila emotionally. Iyan ang masakit tanggapin. Maraming tao ang akala detached na sila, pero ang totoo naghihintay lang sila ng tamang timing para bumalik ang taong umalis. Kaya kahit ilang buwan na ang lumipas, hindi pa rin sila makalaya. Kasi lahat ng ginagawa nila, umiikot pa rin sa idea ng taong nawala. Pero ang tunay na detachment ay kapag handa kang mawalan, kapag tinanggap mong kahit hindi ka piliin, may halaga ka pa rin. Kapag kaya mong sabihin sa sarili mo, masakit, pero hindi ko kailangang ipilit ang sarili ko sa taong hindi sigurado sa akin. At napakalaking transformation niyan dahil sa unang pagkakataon, hindi mo na sinusukat ang value mo base sa treatment ng ibang tao. At yun ang klase ng confidence na hindi ma-fake. Hindi ito iyong maingay na confidence na laging gustong mapansin. Hindi. Ito iyong laging nagpo-post para magmukhang masaya. Hindi ito iyong nagpapanggap na unbothered. Kasi kadalasan habang mas maingay ang tao tungkol sa pagiging okay niya, mas lalo siyang sugatan sa loob. Ang tunay na detached na tao, tahimik. Hindi niya kailangang patunayan na naka-move on siya. Hindi niya kailangang maghiganti. Hindi niya kailangang ipamukha na may bago na siya. Kasi ang peace, hindi kailangang i-announce. At nararamdaman yon ng tao parang kakaibang energy. Kapag pumasok ka sa kwarto, hindi ka naghahanap ng approval. Hindi ka takot ma-reject. Hindi ka natataranta kapag hindi ka pinansin. At alam mo kung bakit napakalakas noon. Dahil bihira iyon. Sa panahon ngayon, maraming tao ang emotionally dependent. Konting scene zone lang, sira na ang buong araw nila. Konting pagbabago sa tone ng message,
Nag-overthink na agad, konting paglayo, biglang gusto nang habulin lahat. Pero ang taong tunay na detached, hindi reactive. Hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil hindi niya hinahayaan na kontrolin ng emosyon ang dignidad niya, at iyan ang bagay na kinakatakutan ng maraming tao. Dahil ang taong hindi mo kayang kontrolin gamit ang attention, mahirap manipulahin. Hindi mo siya kayang paikutin gamit ang mixed signals. Hindi mo siya kayang paasain habang wala kang malinaw na intention. Hindi mo siya kayang takutin gamit ang pagkawala. Kasi tanggap na niya ang possibility na mawala ka. At paradoxically, yun ang klase ng tao na mahirap iwan. May sinabi si Epictetus na isang Stoic philosopher, "Freedom is the only worthy goal in life." Pero karamihan ng tao, akala nila freedom ay tungkol sa pera o status. Hindi. Ang pinakamahirap makamit na freedom ay emotional freedom. Yung kaya mong magmahal nang hindi nawawala ang sarili mo. Yung kaya mong maging masaya kahit walang constant validation. Yung kaya mong tanggapin na hindi lahat ng tao ay mananatili at okay ka pa rin. At alam mo kung kailan nagsisimula ang tunay na healing, hindi kapag bumalik sila, kundi kapag hindi mo na kailangan na bumalik sila para maramdaman mong okay ka. Iyon ang totoong power. Dahil karamihan ng tao, naghihil lang para mahalin ulit. Pero ang tunay na healing ay iyong bumabalik ka sa sarili mo. Unti-unti mong naalala kung sino ka bago ka naging desperadong mahalin. Naalala mong may mga pangarap ka rin, may peace ka rin noon, may identity ka rin sa labas ng relasyon. At habang binubuo mo ulit ang sarili mo, may kakaibang bagay na nangyayari. Hindi mo na kailangang habulin ang tao kasi kusa mong na-attract ang respeto. Dahil ang self-respect mas malakas kaysa desperasyon. At dito nagkakamali ang maraming tao. Akala nila ang paraan para hindi maiwan ay ibigay lahat ng oras, lahat ng attention, lahat ng sarili nila. Pero minsan habang mas ibinibigay mo lahat, mas lalo kang nawawala sa paningin nila. Kasi wala ka ng boundaries, wala ka ng mystery, wala ka ng sariling mundo. At ang taong walang sariling mundo, madaling baliwalain. Pero kapag nagsimula kang bumalik sa sarili mo, kapag mas pinili mong protektahan ang peace mo kaysa pilitin ang relasyon, kapag hindi ka na natatakot mawalan, kapag kaya mo nang umalis sa lugar na paulit-ulit kang sinasaktan, doon nagsisimulang magbago ang lahat. Hindi lang tingin nila sa iyo kundi tingin mo sa sarili mo. At iyon ang pinakamahalaga dahil sa dulo ng lahat, ang tunay na detachment ay hindi tungkol sa pagkawala ng pagmamahal, kundi pagkawala ng takot, takot maiwan, takot hindi piliin, takot magsimulang muli. At kapag wala ka ng takot na iyon, wala ng taong kayang kontrolin ka. Stoic Philosophy number 4, ang kwento ni Plato at ang paghahanap ng validation. May isang kwento tungkol kay Plato. May estudyante raw siyang desperadong matutunan ng wisdom, araw-araw nagtatanong. Araw-araw naghahabol ng sagot. Araw-araw gustong malaman kung paano maging mas mabuting tao. Pero napansin ni Plato na kahit anong sagot ang ibigay niya, parang walang tunay na pagbabago. Kaya isang araw dinala niya ang estudyante sa dagat. Tahimik lang silang naglalakad. Walang paliwanag, walang lecture, hanggang sa makarating sila sa mas malalim na parte ng tubig. At bigla niyang inilubog ang ulo ng estudyante sa dagat. Noong una, akala ng estudyante biro lang. Pero habang tumatagal, nagsimula siyang magpanik. Pumiglas siya, humingi ng hangin. Lumaban at noong halos mawalan na siya ng malay, saka siya pinakawalan ni Plato. Pag-ahon niya, desperado siyang huminga, galit na galit siya. Tapos tinanong siya ni Plato, "Noong nasa ilalim ka ng tubig, ano ang pinakagusto mo?" "Hangin," sagot niya. At sinabi ni Plato, "Kapag hinanap mo ang wisdom gaya ng paghahanap mo ng hangin, saka mo ito matatagpuan." Pero alam mo kung ano ang mas malalim na meaning ng kwentong iyon? Karamihan ng tao ngayon, hindi wisdom ang hinahanap, validation. Hindi nila gustong maintindihan ang sarili nila. Gusto lang nilang marinig na sapat sila. Kaya sila madaling masira kapag may umalis. Kasi ang tingin nila sa pagmamahal, parang certificate ng worth nila bilang tao. Kapag may nagmahal sa akin, may value ako. Kapag may naghabol sa akin, special ako. Kapag may hindi naka-move on sa akin, importante ako. Pero kapag iniwan sila, pakiramdam nila wala na silang halaga. At iyan ang tahimik na trahedya ng maraming tao. Hindi sila addicted sa isang tao.
Addicted sila sa pakiramdam na pinipili sila. Kaya kahit paulit-ulit silang nasasaktan, bumabalik pa rin sila dahil bawat konting attention parang gamot sa insecurity nila. Isang chat lang, asa ulit. Isang lambing lang. Makakalimutan ulit lahat ng disrespect. Isang miss na kita lang. Ibibigay na naman nila ang sarili nila. At habang tumatagal, hindi na nila napapansin na nauubos na sila. May mga taong halos buong buhay nila ginugugol sa paghihintay ng validation ng magulang, validation ng partner, validation ng social media, validation ng mga taong hindi naman talaga sigurado sa kanila. Kaya kapag walang pumapalakpak, pakiramdam nila wala silang silbi. At alam mo kung bakit delikado iyon? Dahil kapag ibang tao ang naging source ng value mo, isang rejection lang, pwede kang mawasak, isang breakup lang, pwede mong questionin buong pagkatao mo. At iyan ang dahilan kung bakit maraming tao ang hindi makalet go. Hindi dahil soulmate nila ang taong iyon, kundi dahil kapag nawala ang taong iyon, pakiramdam nila nawalan din sila ng identity. Bigla nilang hindi alam kung sino sila. Hindi nila alam paano sumaya mag-isa. Hindi nila alam paano mabuhay nang walang nagbibigay ng validation. Kaya kapit sila ng kapit kahit wala ng peace, kahit wala ng respeto, kahit wala ng consistency. Mas pinipili nilang masaktan kaysa harapin ang katahimikan ng pagiging mag-isa. Pero may isang bagay na bihirang maintindihan ng tao ang pagiging mag-isa, hindi punishment. Minsan iyon ang lugar kung saan mo unang tunay na makikilala ang sarili mo. Dahil habang maingay ang mundo, habang may taong laging nagbibigay sa iyo ng attention, madaling takasan ang sariling emptiness. Pero kapag tahimik na, doon lumalabas lahat. Doon mo mararamdaman kung gaano ka ka-dependent sa validation. Doon mo makikita kung gaano mo kinakatakutan na hindi piliin. Doon mo marirealize kung gaano karami sa decisions mo ang ginawa mo. Hindi dahil gusto mo, kundi dahil gusto mong ma-approve ng iba. At iyon ang uncomfortable truth. Maraming tao ang hindi totoong malaya. Nabubuhay sila base sa reactions ng ibang tao. Kapag pinuri sila, mataas confidence nila. Kapag hindi sila pinansin, bagsak sila. Kapag may nagmahal sa kanila, feeling nila complete sila. Kapag iniwan sila, feeling nila worthless sila. Pero sinabi ng mga Stoics noon, ang halaga mo ay hindi dapat nakatali sa bagay na kaya namang mawala. At iyon ang problema sa validation. Temporary ito. Ngayon, gusto ka nila. Bukas, hindi na. Ngayon, mahalaga ka sa kanila. Bukas may iba na silang priority. Kapag doon mo ibinase ang buong identity mo, habang buhay kang magiging emotionally unstable. Kaya ang tunay na healing, hindi nagsisimula sa paghahanap ng bagong taong magmamahal sa'yo. Nagsisimula ito sa tanong na, kilala ko ba talaga ang sarili ko kapag walang pumipili sa akin? Dahil baka sa buong buhay mo, sobrang busy mong humingi ng pagmamahal na hindi mo na natutunang ibigay iyon sa sarili mo. At baka iyon ang dahilan kung bakit paulit-ulit kang nauubos. Kasi hinihingi mo sa ibang tao ang bagay na ikaw mismo hindi mo maibigay sa sarili mo, peace, worth, acceptance, at habang hindi mo yon natututunan, kahit sino pang dumating sa buhay mo, matatakot ka pa rin mawala sila. Kaya hindi nasusukat ang value mo sa kakayahan ng ibang taong manatili dahil may mga taong iiwan ka kahit ibinigay mo na lahat. At may mga taong mananatili kahit nakita nila ang pinakamagulong parte mo. Hindi iyon tungkol sa worth mo, tungkol iyon sa capacity nila bilang tao. At sa araw na maintindihan mo iyon, hindi mo na kailangang habulin ng validation ng kahit sino. Kasi sa wakas, alam mo na kung sino ka kahit walang pumapalakpak. A Stoic Philosophy number 5. Hindi lahat ng pagmamahal ay tunay. Minsan, umaalis ang tao hindi dahil kulang ka, kundi dahil hindi nila kayang dalhin ang lalim mo. At minsan, ikaw mismo ang dahilan kung bakit ka paulit-ulit nasasaktan. Dahil mas pinili mong hawakan ng maling tao kaysa harapin ang takot na mapag-isa. At alam kong masakit marinig iyon dahil walang gustong umamin na minsan. Hindi na pagmamahal ang dahilan kung bakit sila nananatili. Takot na lang, takot magsimulang muli. Takot walang mag-message sa umaga. Takot mawalan ng taong nakasanayan. Takot maramdaman na mag-isa sila sa mundo. Kaya kahit toxic, kahit ubos na sila, kahit gabi-gabi na silang umiiyak, kumakapit pa rin. At alam mo kung ano ang pinaka-tragic? Minsan mas attached tayo sa memory ng tao
kaysa sa tunay nilang pagkatao. Na-miss natin kung sino sila noon. Na-miss natin yung effort nila dati. Yung version nila na mabait. Yung version nila na marunong magmahal. Pero habang pilit nating hinahabol ang lumang version nila, hindi natin napapansin na matagal na pala silang nagbago. At doon nagsisimula ang self-destruction. Kapag mas mahal mo ang potensyal ng isang tao kaysa reality ng treatment nila sa'yo. Kapag lagi mong sinasabi, baka pagod lang siya, baka marami lang iniisip, baka magbago pa habang paulit-ulit namang dinudurog ang peace mo at iyan ang mahirap tanggapin. Hindi lahat ng taong mahal mo mabuti para sa'yo at hindi lahat ng connection, destiny. Minsan lesson lang, may mga taong dumadating sa buhay mo, hindi para manatili, kundi para ipakita kung gaano karaming disrespect ang kaya mong tiisin bago mo piliin ang sarili mo. At ang masakit, minsan alam mo na sa sarili mong hindi ka na masaya. Nararamdaman mo na tahimik ka na, pagod ka na, wala ka ng excitement, hindi ka na secure. Pero nananatili ka pa rin at alam mo kung bakit. Kasi nasanay ka na at napakalakas ng kapangyarihan ng sanayan. Kahit hindi ka na tinatrato ng tama, kapag nasanay kang sila ang comfort mo, hahanapin mo pa rin sila. Parang addiction, hindi mo na hinahanap ang happiness. Hinahanap mo na lang ang familiar pain at iyon ang dahilan kung bakit may mga taong paulit-ulit bumabalik sa relasyon na sumisira sa kanila. Hindi dahil mahina sila, kundi dahil ang utak ng tao mas pipiliin minsan ang pamilyar na sakit kaysa unknown na katahimikan. Kaya maraming tao ang natatakot mag-let go, hindi dahil mahal nila ang tao, kundi dahil hindi nila alam kung sino sila. Pagkatapos ng goodbye, at dito pumapasok ang pinakamahirap na parte ng healing, iyong umupo ka mag-isa nang walang distraction, walang ka-chat, walang nagpapakilig, walang taong nagbibigay ng temporary validation. Ikaw lang, at sa katahimikang iyon, biglang lalabas lahat ng tinatakasan mo. Lalabas iyong insecurities mo, yung fear of abandonment mo, iyong pakiramdam na baka hindi ka lovable kapag walang pumipili sa'yo. Kaya maraming tao ang hindi kayang mapag-isa dahil kapag tahimik na ang paligid, naririnig nila ang sariling sugat nila. Pero alam mo kung ano ang hindi naiintindihan ng karamihan? Ang loneliness at solitude. Magkaiba ang loneliness, pakiramdam na may kulang, pero ang solitude, peaceful na connection sa sarili mo. At ang taong marunong sa solitude, hindi madaling manipulahin ng pagmamahal kasi hindi siya naghahanap ng taong sasagip sa kanya. Buong tao na siya bago pa may dumating, at yan ang klase ng tao na may tahimik na lakas. Hindi siya kumakapit sa relasyon dahil desperado. Sayas, pinipili niya ito dahil gusto niya, hindi dahil kailangan niya, at sobrang laking difference noon. Kasi kapag kailangan mo ang isang tao para maging okay, madali kang matakot. Madali kang magsakripisyo ng boundaries. Madali kang magsettle sa bare minimum. Madali kang magpatawad kahit paulit-ulit kang dinidisrespect. Pero kapag okay ka kahit mag-isa, hindi mo kailangang tiisin ang treatment na sumisira sa peace mo. May isang sinabi si Carl Jung, loneliness does not come from having no people around you, but from being unable to communicate the things that seem important to you. At maraming tao ngayon ang nasa maling relasyon. Hindi dahil wala silang kasama, kundi dahil kahit may kasama sila, pakiramdam nila hindi pa rin sila tunay na nakikita. Hindi sila naiintindihan, hindi sila emotionally safe, hindi sila mapalagay. At minsan mas nakakalungkot iyon kaysa pagiging mag-isa. Kasi ang tunay na sakit, hindi iyong walang katabi, kundi iyong may katabi ka, pero pakiramdam mo invisible ka pa rin. Kaya minsan, ang paglayo ay hindi pagkawala. Pagliligtas yun sa sarili mo. At oo, sa umpisa masakit. Parang may nawawalang parte sa routine mo. Parang may tahimik na void tuwing gabi. Parang may biglang katahimikan na hindi mo alam paano pupunan, pero dahan-dahan may mangyayari. Magsisimula mong maalala ang sarili mo. Yung mga bagay na gusto mo bago ka naging emotionally dependent. Iyong mga pangarap na nakalimutan mo. Iyong peace na isinuko mo para lang may manatili. At unti-unti, habang mas nakikilala mo ulit ang sarili mo, nawawala ang takot. Hindi dahil hindi ka na marunong magmahal, kundi dahil naiintindihan mo na sa wakas ang tunay na pagmamahal. Hindi ka dapat inuubos para lang manatili. Stoic philosophy number 6.
Bakit mas nagiging attractive ang taong hindi naghahabol? At alam mo kung ano ang nakakatawa? Habang mas nagiging buo ka, mas lalo kang nagiging attractive. Hindi dahil sinusubukan mo, kundi dahil hindi ka na desperado. May kakaibang dignity ang taong hindi naghahabol. Hindi siya maingay, hindi siya nagyayabang. Hindi niya kailangang patunayan ang sarili niya bawat minuto. Tahimik lang siya, pero ramdam mo. At iyan ang klase ng presence na hindi makalimutan. Kasi sa mundo ngayon, sobrang daming tao ang gutom na gutom sa validation. Gusto nilang mapansin, gusto nilang habulin, gusto nilang lagi silang kino-confirm ng ibang tao. Kaya karamihan, nauubos ang energy kakahabol. Kakahabol ng reply, kakahabol ng attention, kakahabol ng assurance, kakahabol ng taong hindi naman sigurado sa kanila. At habang mas naghahabol sila, mas lalo silang nawawala. Dahil ang desperation, kahit hindi sabihin, nararamdaman iyon. Makikita mo iyon sa paraan ng isang tao magsalita, sa paraan niya maghintay, sa paraan niya mag-overthink sa simpleng pagbabago ng energy. At ironically, habang mas desperado kang hindi maiwan, mas lalo kang nawawala ng peace. Pero ang taong hindi naghahabol, may kakaibang calmness, hindi dahil wala siyang emosyon, kundi dahil hindi niya ibinibigay ang buong pagkatao niya sa bagay na hindi niya kontrolado. At alam mo kung bakit attractive iyon? Dahil bihira iyon. Sa panahon ngayon, karamihan ng tao emotionally reactive. Konting scene zone, panic agad, konting cold treatment, double message agad, konting paglayo. Biglang handang ibaba lahat ng standards para lang hindi maiwan. Pero ang taong may self-respect, marunong huminto, marunong tumahimik, marunong umatras kapag hindi na mutual ang effort. Marunong tanggapin kapag hindi na siya welcome. At may napakalalim na confidence sa taong kayang gawin iyon kasi ipinapakita niyang, kaya kitang mahalin pero kaya ko ring mabuhay ng wala ka. At iyan ang klase ng energy na hindi madaling kalimutan. May mga taong physically attractive, may mga taong charismatic, pero ibang level ang attraction ng taong emotionally stable. Yung hindi mo kailangang i-baby emotionally, yung hindi gumuguho sa bawat inconvenience, yung hindi nawawala ang identity dahil lang may taong lumayo. Kapag kasama mo ang ganoong tao, parang may tahimik na strength sa paligid niya. Hindi siya needy, hindi siya controlling, hindi siya obsessed sa validation. At dahil doon, mas nagiging totoo ang connection niya sa tao. Kasi hindi siya nakikipagrelasyon para punan ng emptiness. Nakikipagrelasyon siya dahil gusto niyang mag-share ng buhay. Hindi dahil gusto niyang iligtas siya mula sa sarili niyang loneliness. At napakalaking difference noon dahil maraming relasyon ngayon, hindi talaga built on love. Built sila on dependency. Kaya kapag umalis ang isang tao, parang nawawasak ang buong mundo ng isa. Hindi dahil iyon ang love, kundi dahil doon umiikot ang identity niya. Pero ang taong may sariling mundo, sariling goals, sariling peace, hindi madaling mawasak. Masakit para sa kanya ang pagkawala pero hindi niya kailangang sirain ang dignidad niya para lang may manatili. At alam mo kung ano ang kakaiba? Habang mas kaya mong kontrolin ang emosyon mo, mas lalo kang nirerespeto ng tao. Hindi dahil naglalaro ka ng mind games, kundi dahil ipinapakita mong hindi ka alipin ng emosyon. May sinabi si Marcus Aurelius, "You have power over your mind." Not outside events, pero karamihan ng tao, kabaligtaran ang ginagawa. Sinusubukan nilang kontrolin ang ibang tao, imbes na kontrolin ang sarili nilang reaksyon. Kaya sila napapagod, kasi hindi mo makokontrol kung sino ang mananatili. Hindi mo makokontrol kung sino ang magbabago. Hindi mo makokontrol kung kailan mawawala ang feelings ng tao. Pero makokontrol mo kung gaano mo hahayaang sirain ka nito. At iyan ang tunay na power, hindi iyong kaya mong manipulahin ang tao para habulin ka, kundi yung kaya mong manatiling buo. Kahit may umalis, si Dietrich Bonhoeffer, isang philosopher na nakulong noong panahon ng Nazi Germany, minsang nagsabi, "The person who loves their dream of community more than the community itself becomes a destroyer of the latter." Sa simpleng salita, kapag mas mahal mo ang fantasy ng relasyon kaysa realidad nito, sinisira mo rin ang sarili mo. Minsan hindi mo mahal ang tao. Mahal mo lang ang idea na baka balang araw magbago sila, baka maging consistent, baka maging loyal, baka ibigay rin nila ang effort na binibigay mo.
Pero habang naghihintay ka sa potential nila, unti-unti namang namamatay ang peace mo. At alam mo kung ano ang masakit. Minsan alam mo nang hindi ka na talaga mahal ng tama. Nararamdaman mo iyon sa inconsistency, sa confusion, sa mixed signals, sa effort na parang kailangan mo pang pilitin. Pero dahil attached ka sa fantasy, pinipili mong baliwalain ang reality. At doon nagsisimulang masira ang self-respect ng tao. Kasi kapag paulit-ulit mong kinukumbinsi ang sarili mo na magbabago rin siya, unti-unti mo ring kinukumbinsi ang sarili mo na okay lang masaktan. At walang mas nakakapagod kaysa magmahal ng taong kailangan mo pang pilitin para makita ang value mo. Kaya minsan, ang pinaka-attractive na bagay na pwede mong gawin ay ang tumigil. Tumigil sa kakahabol. Tumigil sa kakapilit. Tumigil sa kakahintay sa taong hindi naman sigurado sa'yo. At hindi dahil gusto mong habulin kanila, kundi dahil sa wakas, nare-realize mong hindi mo kailangang magsumamo para sa pagmamahal na dapat kusang ibinibigay. At doon nagsisimula ang tunay na transformation. Kapag mas pinipili mo na ang peace kaysa attachment. Kapag mas pinapahalagahan mo na ang dignity kaysa temporary affection. Kapag kaya mo nang umalis sa lugar na paulit-ulit kang pinaparamdam na kulang, kadun nagiging magnetic ang isang tao. Hindi dahil perfect siya, kundi dahil hindi na siya desperado na mapili. At ang taong hindi desperado, may kakaibang freedom. Hindi siya madaling manipulahin. Hindi siya madaling kontrolin, hindi siya madaling sirain. Kasi ang buong worth niya, hindi na nakatali sa kamay ng ibang tao. At habang naghihintay ka dati na piliin ka nila, unti-unti mo ngayong pinipili ang sarili mo. At minsan, iyon lang pala ang kulang para maramdaman mo ulit ang tunay na peace. Stoic Philosophy number 7, ang pinakamalakas na anyo ng power at iyon ang dahilan kung bakit napakalakas ng detachment, hindi dahil pinapaselos mo sila, hindi dahil gusto mong magmukhang cold, hindi dahil may strategy kang gustong patunayan, hindi dahil gusto mong manalo sa isang emotional game, kundi dahil sa wakas, pinipili mo na ang sarili mo. At para sa maraming tao iyan ang pinakamahirap gawin dahil minsan mas madaling magmahal ng iba kaysa harapin ang sariling sugat. Mas madaling ibuhos lahat ng energy sa isang tao kaysa aminin na matagal mo nang kinakalimutan ang sarili mo. Kaya noong una kang nasaktan, akala mo ang solusyon ay mas mahalin pa sila, mas maging patient, mas umintindi, mas mag-adjust, mas patunayan na deserving ka. Pero habang tumatagal, napapagod ka na dahil walang amount ng loyalty ang kayang pilitin ang taong hindi handang magmahal ng tama. At iyan ang masakit tanggapin. Minsan, hindi ka natalo dahil kulang ka. Natalo ka dahil sinusubukan mong kunin ang pagmamahal mula sa taong emotionally unavailable. At habang mas hinahabol mo sila, mas lalo mong nararamdaman na parang ikaw ang nawawala. Hanggang sa dumating ang araw na bigla ka na lang mapapagod. Hindi dramatic, hindi maingay, tahimik lang. Yung tipong gigising ka isang umaga at marirealize mong hindi mo na kayang sirain pa ang sarili mo para sa taong hindi sigurado sa'yo. At doon, nagsisimula ang tunay na pagbabago. Hindi noong iniwan ka nila, kundi noong tumigil kang habulin sila dahil sa unang pagkakataon, mas pinili mo ang peace mo kaysa attachment. At kapag nangyari iyon, may kakaibang reversal. Minsan sila ang bumabalik, minsan sila ang naghahabol. Minsan sila ang hindi matahimik. Hindi dahil bigla kang naging perfect, kundi dahil nararamdaman nila na wala ka na sa ilalim ng kontrol nila. At iyan ang hindi kayang tanggapin ng maraming tao. Kasi habang available ka, kampante sila. Habang lagi kang nandyan, akala nila hindi ka mawawala. Habang ikaw ang laging nag-aayos, hindi nila naiisip ang consequences ng pagkawala mo. Pero kapag kaya mo nang umalis ng tahimik, doon nila unang nararamdaman ang bigat ng absence mo. May mga taong hindi marunong mag-value habang nandyan ka pa. Pero kapag wala ka na, doon sila binabalikan ng lahat. Yung effort mo, iyong loyalty mo, iyong katahimikan mo, iyong paraan ng pagmamahal mo. At minsan saka lang nila marirealize kung gaano kalaki ang nawala sa kanila. Pero sa puntong iyon, iba ka na. Hindi dahil galit ka, kundi dahil nagising ka na. Hindi mo na kailangan ng closure. Hindi mo na kailangan ng explanation. Hindi mo na kailangan ng validation. Kasi naiintindihan mo na hindi lahat ng tanong may sagot.
At hindi lahat ng tao kayang ibigay ang closure na hinihingi mo. Minsan, ang closure hindi nanggagaling sa kanila. Nanggagaling ito sa pagtanggap mo na sapat na ang nakita mo, sapat na iyong inconsistency, sapat na iyong confusion, sapat na iyong paulit-ulit na sakit. At minsan ang pinakamature na bagay na pwede mong gawin ay tanggapin na hindi lahat ng tao magiging honest tungkol sa tunay nilang nararamdaman. Kaya imbes na ubusin mo ang sarili mo kakahanap ng sagot, pinipili mong bumalik sa sarili mo. At iyan ang tunay na power. Hindi iyong kaya mong maghiganti, hindi iyong kaya mong pasakitan sila pabalik. Hindi iyong kaya mong gawing miserable ang taong nanakit sa'yo, kundi iyong kaya mong maging okay kahit hindi mo nakuha ang apology na gusto mo. Iyong kaya mong magpatuloy kahit walang malinaw na ending. Iyong kaya mong mahalin pa rin ang sarili mo kahit may taong hindi nakita ang halaga mo. At alam mo kung bakit napakalaking power niyan. Dahil karamihan ng tao hindi kayang mabuhay nang walang external validation. Kailangan nila ng reply para matahimik. Kailangan nila ng attention para maramdamang worthy sila. Kailangan nila ng reassurance para hindi sila matakot. Pero kapag natuto kang maging emotionally independent, nagbabago ang buong aura mo. Hindi ka na madaling matrigger. Hindi ka na madaling makontrol. Hindi ka na madaling maubos ng maling tao. At hindi ibig sabihin noon na wala ka ng nararamdaman. Nasasaktan ka pa rin. Nakakamiss pa rin. May mga gabing tahimik pero mabigat. Pero ang kaibahan, hindi mo na hinahayaang sirain ng sakit ang dignity mo. May sinabi si Viktor Frankl, isang psychiatrist na nakaligtas sa Holocaust. Everything can be taken from a man but one thing, the freedom to choose one's attitude. Ibig sabihin, hindi mo kontrolado ang ginawa nila sa iyo. Pero kontrolado mo kung hahayaan mong wasakin ka nito habang buhay. At iyan ang pinakamahirap na klase ng strength. Kasi madaling maging mabait kapag masaya ka. Madaling magmahal kapag minamahal ka rin. Pero yung kaya mong manatiling buo, kahit nasaktan ka, ibang level yon. At baka iyon ang lesson na sinusubukang ituro sa iyo ng sakit na nararamdaman mo ngayon. Hindi para durugin ka, kundi para ipakita kung gaano karami sa pagkatao mo ang isinuko mo para lang mahalin baka kaya ka pagod na pagod. Dahil matagal mo nang inuuna ang ibang tao kaysa sarili mo, baka kaya ka ubos na ubos. Dahil paulit-ulit mong pinilit ang connection na matagal ng one-sided at baka kaya nangyari ang pagkawala, hindi para parusahan ka, kundi para ibalik ka sa sarili mo. Dahil minsan kailangang may umalis para maalala mong may sarili kang buhay sa labas ng kanila. May sarili kang pangarap, may sarili kang peace, may sarili kang identity na hindi umiikot sa validation ng ibang tao. At sa araw na tuluyan mong maintindihan iyon, hindi mo na kailangang matakot mawalan dahil marirealize mo na ang pinakamalaking power ng tao ay ang kakayahang maging okay kahit mawala ang bagay na akala niya dati, hindi niya kayang mawala. Kaya siguro ngayon, hindi mo kailangang gumanti. Hindi mo kailangang magparinig. Hindi mo kailangang ipakita na masaya ka para lang may pagsisihan sila. Dahil ang tunay na healing, hindi ipinapakita. Tahimik itong nangyayari. Unti-unti. Sa mga gabing umiiyak ka pero hindi ka na nagme-message. Sa mga araw na namimiss mo sila. Pero pinipili mo pa ring respetuhin ang sarili mo. Sa mga sandaling gusto mong bumalik. Pero alam mong masasaktan ka lang ulit. At iyon ang klase ng strength na hindi nakikita ng karamihan. Hindi iyong maingay, hindi iyong dramatic, kundi iyong tahimik na pagpili sa sarili mo kahit masakit dahil may mga laban na hindi pinapanalunan sa ingay, kundi sa pagkawala ng pangangailangang manalo. At balang araw magigising ka na lang, hindi na masakit, hindi mo na sila hinahanap, hindi mo na kailangan ng sagot, hindi mo na kailangan ng closure para makatulog ng payapa. At doon mo maiintindihan ang isang bagay na bihirang maintindihan ng karamihan. Ang taong tunay na malaya ay hindi iyong maraming nagmamahal sa kanya, kundi iyong hindi natakot mawalan ng kahit sino dahil sa oras na hindi ka natakot mawalan. Hindi ka na madaling manipulahin, hindi ka na madaling kontrolin, hindi ka na madaling sirain ng rejection. And sa unang pagkakataon, hindi mo na kailangang habulin ang pagmamahal. Kasi alam mo na sa sarili mo na kahit walang pumili sa'yo, may halaga ka. At baka iyon talaga ang pinakamahalagang lesson ng sakit na pinagdaanan mo.
Hindi para turuan kang masaktan, kundi para turuan kang huwag mawala ang sarili mo habang nagmamahal. Kung umabot ka hanggang dulo ng video na ito, gusto kong malaman mo, minsan ang pinakamahirap na goodbye ay iyong goodbye sa bersyon mong laging naghahabol ng taong hindi sigurado sa'yo. Pero baka yun din ang goodbye na magpapalaya sa'yo. Kung may parte ng video na tumama sa'yo, i-comment mo ang salitang, "Pinipili ko na ang sarili ko." At kung gusto mo pa ng mas malalalim na videos tungkol sa stoicism, detachment, psychology, at emotional mastery, mag-subscribe ka sa channel at pindutin mo ang notification bell. Dahil dito, hindi tayo natututong habulin ng tao. Natututo tayong bumalik sa sarili natin.